For today's video, itong kaganapan nang minsan ako'y lumabas para mag-grocery at pagbalik ko ay nagtapo ng aming kapitbahay kaya naman blessing na naman ang napulot ng mga damit. At bago nga yan ay katanghalian tapat ako'y lumabas para mag-grocery. Kaya naman to the rescue ang aking payong dahil sa sobrang init ng araw na yan. Pagbaba ko nga ng building yan ay nakasombrero lang ako at akala ko naman na hindi tuong kainitan. Ang kaso paglabas ko ng building ay talaga namang ramdam na ramdam ko yung init at singaw sa aking mukha. Kaya naman ang ginawa ko ay bumalik ulit ako sa bahay at kumuha ako ng payong. Dito sa Israel ay walang pakialam ang mga tao dito kahit sobrang init. Naglalakad sila ng walang payong kahit katanghalian tapat at tirik na tirik ang araw. At syempre dahil tayo ay Pilipino ay hindi pwedeng mawala ang payong dahil sa sobrang init. Bukod sa takot mangitim tayong mga Pilipino ay masakit din sa balat ang init ng araw. Dito sa Israel kapag nakakita ka na nakapayong ay paniguradong Pilipino yan. At isa na nga ako doon kaya naman minsan ay binibiro ako ng mga Israeli na nakakasalubong ko at ang sabi kung naulan daw at ako'y nakapayong. At ang isinasagot ko na lamang ay masakit sa balat ang sikat ng araw kaya naman ako'y nakapayong kahit hindi umuulan. Andito pala ako sa grocery store kung saan lagi ako namimili at Israeli ang may-ari niyan. Ganyan ang hitsura ng mga tindahan dito kapag ipinagdiriwang nila ang araw ng Pesak. Ay ang may mga takip na yan ay ayan yung mga ipinagbabawal na ibenta kapag araw ng Pesak. Bawal bilhin at bawal kainin kaya naman nilalagyan nila ng takip. Ayan yung mga pagkain na may sangkap ng pampaalsa o yeast. Dahil kapag araw ng Pesak ay bawal kumain ng kahit anumang pagkain na may pampaalsa at nangunguna dyan ang tinapay. Kaya naman bago pa lamang sumapit ang araw ng Pesak ay namimili na agad ako ng madamihan ng mga pagkain na bawal bilhin sa araw ng Pesak. At dahil hindi naman religious ang aking mga alaga kaya naman ayos lamang kumain ng mga pagkain na may pampaalsa. Ang Pesak dito sa Israel ay isa sa pinakasagradong holiday na ipinagdiriwang ng rehiliyong Hudyo. At dito ay ginugunita nila ang pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto o Egypt. At ipinagdiriwang nila ang kanilang naging kalayaan sa pagkaalipin. Ayan at bumili nga ako dyan ng 2 peraso na tilapia. At ayan ang itsura ng istante ng mga tinapay dito, walang kalaman-laman. Isang linggo ang pagdiriwang dito ng Pesak sa Israel kaya naman isang linggo din na may takip yung mga yan. Kung dati kapag namimili ako ay halos mapuno ang basket at ngayon ay konti na nga lamang ang aking mga nabili. Bumili nga din ako niyang tuna para sa amin ni Nili. At ayan nga't nakakita pa ako dyan ng napakalaking tuna. At dito nga lamang ako sa Israel nakakita ng ganang kalaking tuna ay pang-family size. Ito yung istante ng mga alak at meron ding mga klase ng alak na bawal ibenta sa araw ng Pesak. Kahit nga istante ng mga chocolates at candies ay may takip din at bawal ibenta. Konti nga lamang ang namimili ng araw na yan at halos walang pila sa counter. At kahit nga lagayan pati ng ice cream ay may takip din. Ayan nga lamang yung aking mga napamili, kaunti lamang at wala din pila sa counter kaya naman mabilis ako natapos at nakauwi. Ayan pala yung bakery na lagi kong binibilhan dahil bawal ang tinapay kaya naman isang linggo sila nasarado. Shoutout time! Shoutout po kay Maricel Combinido ng Uyawan, Carigara, Leyte. Shoutout po kay Noemi Penira. Shoutout po kay Rosalyn Hasmin ng Marinduque. Maraming po salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan nga, nagtapo ng aming kapitbahay ng mga damit kaya naman kinuha ko din agad. Lagi nga ako dito nakakapulot ng mga tinatapon at karamihan ay mga damit. At kapag magaganda at malinis pa ay talaga namang kinukuha ko. Sayang din kasi at pwede pang mapakinabangan, laba lang ang katapat at pwede nang isuot. Kaya naman halos lahat ng mga sinusuot ko na pambahay ay galing sa mga napupulot ko sa gilid ng kalsada. At yung iba naman ay mga bigay na pinaglumaan. Ayan nga't inalis ko na nga sa plastic at dyan ko na nga inilagay sa kama dahil bagong laba naman at amoy na amoy ang fabric conditioner. Napakabango nga ng mga damit. Ayan nga't may nakuha ko na jogger pants at jacket. Tapos na kasi dito sa Israel ngayon ang taglamig kaya naman karamihan sa mga itinatapon ay mga damit na panlamig. May sweatshirt din ako na nakuha, magaganda pa nga at halos mga bago pa. At meron pa nga kasama na 2 short na pambata. Kaya naman kapag nakakasimot ako ng mga damit ay talaga namang ako'y natutuwa dahil sa magaganda na ay napapakinabangan pa. At tulad nga ng lagi ko sinasabi na kapag hindi ka maselan ay talaga namang makakalibre ka ng mga damit. Lumabas ka lamang ng bahay, pagbalik mo ay instant shopping na sa gilid ng kalsada at may libreng ukay na damit ka na agad. Thank you for watching!